Kung naaalala ninyo mga kaibigan, yung sabi ni Rafi Tulfo na ang Rafi Tulfo in action ay ang last recourse ng mga tao, ay hindi natin pinaboran yung mga kaibigan. Hindi ho ba? Kayo ba ay naniniwala na ang Rafi Tulfo in action o si Rafi Tulfo ang last recourse ng mga tao? Sa nakikita natin mga kaibigan kung ano ang nangyayari sa Rafi Tulfo in action, 'di ba? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami na ang nakakapuna at marami na ang gustong magpaliwanag, ipaliwanag sa mga mamamayang Pilipino kung ano ang nagiging effect ng Rafi Tulfo in action sa mga relasyon. Una, relasyon ng pampamilya. Kapag idinulog sa Rafi Tulfo in action ang problema patungkol sa pamilya, nagagawan ba ng tamang solusyon ang problema nila o lalo silang nagiging magulo? Sino ang tunay na nagbe-benefits kapag inilapit sa Rafi Tulfo in action ang problema? Yung nagreklamo ba? Yung inireklamo? O ang Rafi Tulfo in action? Pag-isipan ninyo mabuti ang mga kaibigan. Patungkol naman sa usaping employees, between employees and employer, kapag may problema ang mga trabahador at inilapit, idinulog dyan sa Rafi Tulfo in action, no? Ibig sabihin, pinahiya nila sa buong madla, sa milyon-milyong mga tao, 27 million followers o subscribers ng Rafi Tulfo in action, ang kanilang employer. Sa palagay niyo ba, magiging smooth pa ang relasyon ng mga trabahador at saka ng kanilang employer? O baka mawalan sila ng trabaho nang dahil sa pagkapahiya? So ito ba ang tamang pangunawa o tamang paliwanag ng Rafi Tulfo na ang Rafi Tulfo in action ay last recourse ng mga tao? Pakinggan natin mga kaibigan si Marcoleta kung ano yung kanyang paliwanag tungkol dito. Kung ang pag-uusapan ay yung goal na kinakailangang mapayapa sila. Opo. Yung magkaroon ng healing. Wala yun eh. Dahil sa format at saka nature ng kanyang pagtulong, di umano, ay wala sa hulog eh. Hindi ba? Opo. Sabi ko nga sa'yo, yung due process ay kinakailangan manatili sa lahat ng pagkakataon. Ang due process mangangailangan ng panahon. Kaya po tumatagal. Kaya kailangan may paliwanag natin sa ating kababayan. Ako, wala akong problema kung sakali 21 million Opo. yung naniniwala sa kanya. Noon tungkulin din natin na kailangan nilang maintindihan kung saan tayo nanggagaling. Ayun. Sapagkat yung 21 million malaking bilang, ngunit hindi yun ang kabuuan ng Republika ng Pilipinas. Tama po Diba? kayo. Well, sana ho, maunawaan ng ating mga kababayan kung bakit natin ito tinatalakay sa hapong ito, Kong. No? Sabi ko nga sa inyo. At saka, marami din ho palang mga vloggers na nakasubaybay. Tsak, ano ba tawag doon, Nelson? Yung programa natin, kinukuha nila tapos... reaction video. Ayun. Nakita ko nga. Pasensya na ho kayo dyan kung isa na ako sa gumagawa ng reaction videos kasi lahat ng sinasabi mga kaibigan ni Marcoleta ay napaka-importante at lahat ay pagtulong, no? Para maunawaan, maipaliwanag sa ating mga kababayan na naguguluhan at naliligaw sila. Sasabihin ko na naliligaw sila ng landas kasi wala silang ibang iniisip kapag nagkaroon sila ng problema, nagkaroon sila ng
kaunting hindi pagkakaunawaan ay dudulog agad sa Rafi Tulfo in action dahil sa paniniwala nila na ang Rafi Tulfo in action ang lehitimo na makakaresolba sa problema nila. Pero nagkakamali kayo mga kaibigan. Isipin ninyong mabuti kapag dumulog kayo sa Rafi Tulfo in action, no? Unang-unang mapapahiya yung sarili ninyo. Makikita kayo ng mga tao. Ano ang iisipin nila sa inyo? Diba? Hindi lahat ng mga tao, porkit sinang-ayunan kayo, halimbawa nagreklamo kayo dyan sa Rafi Tulfo in action, no? At sinang-ayunan kayo ni Rafi Tulfo, sa isang banda ay kinampihan kayo. Hindi lahat ng makakapanood sa inyo ay pabor, no? Sa kung ano man ang napag-usapan ninyo at na-ere dyan sa Rafi Tulfo in action. Diba? So, unang-unang isasaalang-alang ninyo yung sarili ninyo. Ako ba ay mapapahiya? Yung inirereklamo ko ba ay magkakaroon kami ng maayos pang relasyon after na ma-ere kami dyan sa Rafi Tulfo in action? Mariresolbahan ba yung problema namin? O yung problema ko ng Rafi Tulfo in action? O lalo lang nalalala. Di ba? So yung mga bagay-bagay na yan ang dapat na iniisip ng ating mga kababayan. Ako mga kaibigan, hindi ko sinisiraan ang Rafi Tulfo in action. Pero hindi ako pabor sa mga nangyayari. No? Dahil na nga sa ang dami ng tao na napanood natin na napahiya. No? Mga ahensya ng gobyerno na may mga pinag-aralan, no? May mga posisyon sila sa gobyerno na napapahiya. Diyan sa Rafi Tulfo in action, nababast sila, nabubuli sila ng mga taong hindi naman sila kilala. Mga ahensya ng gobyerno na dahil sa Rafi Tulfo in action ay nawawalan na ng tiwala ang mga tao, ang mga kababayan natin. Halimbawa, merong isang inireklamo na pulis diyan sa Rafi Tulfo in action. No? At dahil sa pulis na iyon, maaaring ang ilan sa mga makapanood ay mawawalan na, no, ng tiwala sa ahensya ng ating mga kapulisan. Diba? Ganyan po ang nagiging effect ng Rafi Tulfo in action. Pero kung nakikita naman natin na ang Rafi Tulfo in action ay talagang pagtulong lamang ang kanilang ginagawa. Walang napapahiya, walang naaapakan ng mga tao, walang nagbabanta na ikakaso ka namin at ang inireklamo ay ang isasagot na lamang ay kung ikakaso ninyo ako ay magpapakamatay na lang ako. Wala sanang napagbabantaan, di ba, ng mga ganito at wala sanang na naiinsulto ng mga pananalitang katulad ng duwag. Duwag ang isang sundalo. Di ba? Maiiwasan ng mga ganito. Kung nakikita natin na ang Rafi Tulfo in action ay maayos naman. Walang napapahiya, walang napapast, lahat lamang pagtulong dahil nga sa foundation ito, sabi nila. Maganda naman ang magiging reaction natin. Diba mga kaibigan? Biliyak-biliyak Ang daming nila. reaction videos. Meron pa nga nagsasabi, hindi na ba sila magkaibigan? Alam mo, Jen, yung pagkakaibigan, hindi natin ini-issue yun eh. Opo. Sa dalawang magkaibigan, hindi ko magkaibigan sila. Halimbawa, meron kang gustong itama, hindi dahil sa kaibigan mo siya hindi ka magtatama kung ano yung mali. Tama po. Oh. Dapat yung kaibigan mo, iintindihin ka niya, kaya mo ginagawa yun dahil kaibigan mo siya. Naman. At higit sa lahat, kaya mo ginawa yun, alang-alang doon sa kapakanan ng higit na nakararami. So yung kumisan, mali yung kanilang title eh. Hindi na siguro sila magkaibigan. Hindi po yun. Wag po ninyong lalagyan ng ibang ng ibang anggulo. Hindi po dahil sa kaibigan ay hindi ka na kailangang magtama ng mali. Hindi ba? Bahala na po yung pagkakaibigan tungkol sa kanila kung paano nila alagaan yon. Pero ang mauuna dapat, ano ba yung kapakanan ng higit na nakararami? Yun dapat mga kaibigan. Unahin ninyo dahil kayo ay mga government officials, no? Ibinoto kayo ng mga tao.
huwag ninyong unahin ang inyong pansariling kapakanan. Unahin ninyo yung mga tao, yung mga mamamayan dahil ginusto ninyo yan. Gusto ninyo na maging public servant. Ano ba ang ginagawa ng taong public servant? Diba? Unahin ninyo kung ano yung kapakanan ng mga tao, hindi yung pansarili ninyo. Tama yung sabi ni Marcoleta na hindi porket kaibigan, no, ay hindi mo na pupunahin. Kailangan mo ngang punahin ang iyong kaibigan kung namamali na siya ng landas. Yun ang tunay na kaibigan. Pero kung ang kaibigan mo namamali na nga ng landas, mali na yung ginagawa, pansarili na lang ang kanyang iniisip at wala na siyang pakialam sa mga mamamayan batay sa kanyang sinumpaan na trabaho, no? Ay kailangan mo ng bunahin. Di ba? Ganyan ang tunay na magkaibigan. Di ba? Oh. Well, aywan ko lang po nga, sana sa part din naman, yaman din lamang, nandyan din naman si Senador Rapi Tulfo, sana gawin din niyang segmento, ito may kinalaman sa pagiging chairman niya ng Senate Committee on Energy at madiscuss din niya, alang-alang sa kabatir ng mas higit na nakararami, ang problema po, may kinalaman sa enerhiya ng ating bansa, baka kaya din po niya, di ba? O bakit hindi niya talakayin nga doon sa sa kuryente? Oo. Ang problema ganito Ito personal na nangyari at alam ko ito. Merong pumunta tungkol ito sa sa lupa na sakahan. Okay. Nagawa yung pamangkin at saka yung tiyuhin. Yung amain sa isang kapirasong lupa na iniwan doon sa babaeng pamangkin. Pinamana, opo. Ngayon, nabalitaan ko, sapagkat kaibigan ni Mrs. yun, Okay. sabihin mo ka ako, tulungan natin. Isang araw punta tayo kay Secretary Sa DAR, sa si Conrad. Conrad Estrella. Conrad Estrella. Opo. Kaibigan naman natin si Secretary. Pero sinabi nung kaibigan ni Mrs. na pupunta muna ako kay Senador Rapi Tulfo. Gusto ko talaga pumunta doon. Okay, opo. Siyempre tayo naman, wala naman tayong problema doon. Opo naman, Ngayon, after 1 week, nalaman namin na hindi pa siya nakakausap. In-schedule siguro po. Oo, kasi nakapila siya. Opo. O tinanong namin kung saan siya nakatira. Sa kalsada lang, doon sa may Mandaluyong. Opo. Pero gusto niya raw pumila. Madali sabi, pagkatapos yata ng mahigit 1 linggo, siya na ngayon ang kakausapin. Okay. Pero hindi niya nakausap si Senator Rapi. Yun lamang isa sa mga staff ang nakausap niya at ang sinabi niya, hindi po kami nag-aayos ng tungkol sa lupa. Okay. Pero, higit na 1 linggo siyang nakapila. Opo. So, kung sinasabi, So, totoo pala mga kaibigan, naranasan mismo ng kaibigan ng asawa ni Kong Marcoleta na ang pagpila dyan sa Rapi Tulfo in Action ay napakahirap. So, sabi nga ni Pau, Attorney Acosta, imbis na pumila kayo dyan, pumunta na kayo sa mga tamang ahensya. Bakit pa kayo pipila? Diba? I-entertain naman kayo ng mga ahensya ng gobyerno dahil yun ang trabaho nila. Bakit kailangan nyo pang pumila dyan? Magwa 1 week na pala na nakapila. Tapos nung siya na ang isasalang, sasabihin lang na hindi pwede dahil yung irereklamo mo, yung kaso mo, yung problema mo, ay hindi namin tinatalakay, hindi naman iniiri. Dito sa Rapi Tulfo in Action, nakakalungkot mga kaibigan, di ba? Meron din akong kwento sa inyo. Meron akong kaibigan, na pumunta dyan at pumila. Yun naman ay na-aksidente yung anak ng kapatid niya. So, sabi niya sa akin, pumunta daw dyan sa Rapi Tulfo in Action. Sabi ko, wag na kayong pumunta dyan kasi pipila kayo at saka ang alam ko dyan pinipili lang yung talagang i-ere. Yun naman parang urgent kasi kailangan talaga ng tulong. So, ano bang magagawa ko? Pumunta nga sila dyan at pumila. Pero walang nangyari kasi
in-schedule sila, no? Nirefer sila sa PAW sa Naga, sa amin, sa Naga City. At in-schedule sila na maere, December pa. I think pumunta sila dyan June last year. At in-schedule sila December daw. Nung December. So, hindi na sila pumunta, hindi rin sila pumunta sa PAW. So, hindi ko rin alam kung ano na ang nangyari. Ito naman na nangyari dito sa kaibigan ng asawa ni Marcoleta. Alam ko kasi talaga, kasi narinig ko na yan noon pa, nung nakikinig pa ako, no? Diyan sa Rafi Tulfo in Action, na sinabi talaga ni Rafi Tulfo na hindi sila nag-i-ere, hindi sila tumatanggap ng mga problema pagdating sa mga lupain. So, yan naman. Sabi nila na hindi po dito madaling makakuha po ng ano eh. Ng slot pa. Isang example slot lamang pa lang yun. pala, hirap Isang na. example lamang yun. Oho. So hindi pala siya nag-ano ng lupa kasi mahirap i-dramatize yun eh. Ay, opo. Mabusisi yun. Mhm. Komplikado yun. Mhm. Pero kapag yung awayan ng awayan ni Kulasisi at saka ni ganito, talagang yun kasi po ang magiging maraming views magiging yun, viral ito, magiging baka tama nga naman itong mga estimates na ito ng kinikita. Oho. Ay. Anyway, basta Yun kasi, kung Marcoleta, talagang ang mga Pinoy, ang inaabangan niyan, yung mga awayan, yung kung sinong kabit ng nito, di ba? Yung talagang dramatic. Kaya nga, ang in-entertain dyan, yung magaling umiyak eh. Kapag magaling umiyak, magaling tumaas ang boses, di ba? Maganda yung kwento ng kanilang awayan, talagang i-ere ho dyan. Kasi nga, no, kikita. Kakaroon ng maraming views, milyon-milyon na views. At siyempre, kikita. So, yun ho yung pagkakaiba. Pero pag tungkol naman sa lupain, di ba? Boring kasi yan. Maraming dyan, maraming iimbestigahan. No? So, yan ang pagkakaiba ho. So, yan mga kaibigan, ito pala si Kong Marcoleta ay meron din karanasan dyan sa Rafi Tulfo in Action. Yung kaibigan ng asawa niya, pumila daw dyan. So, yan ang mga kaibigan. Ito ay ginagawa natin, hindi para siraan ng Rafi Tulfo in Action, pero nakikita kasi natin mga kaibigan na ang nangyayari dyan sa Rafi Tulfo in Action, no? Ay hindi tayo pabor sa kung ano man ang mga paliwanag nila, lalong-lalo na yung sabi ni Rafi Tulfo na ang Rafi Tulfo in Action ay ang last recourse ng mga tao. So dito mapapatunayan natin na hindi totoo yung sinasabi ni Rafi Tulfo na ito ang last recourse ng mga tao. Kasi unang-una, hindi naman ito sangay ng gobyerno. Ibig sabihin, kung ito ay last recourse ng mga tao, ng mga mamamayan, no? Mas higit pa ito sa Korte Suprema. Diba? So, nakakatawa lang. So, mga kaibigan, ako bumuli si Lu, ang inyong ka-informative. Mabuhay.